Hello guys, welcome ulit sa bagong vlog. Samahan nyo akong tapusin ang video. Ngayong araw nga pala ay sinamahan ko si Erpat sumalok para may makakatawang siya sa pagbunsur at pagrarahik ng bangka. Hindi niya kasi kaya na mag-isa dahil mataas yung pinagrarahikan niya tsaka mabigat yung bangka. Yung mahuhuli nga pala namin ay bibit-biting ko paluwas at yung iba naman ay iuulam. Yun lang kasi ang pangunahing pinagkakakitaan dito sa isla na hindi mo pwedeng ikahiya. Marami kasing tao yung nilalang ang pangingisda pero hindi nila alam maraming pamilya ang nagtagumpay ng dahil sa pangingisda. Tuwing okasyon nga lang pala ako mauwi, bibihira pa. Mahirap din kasi kapag nauwi, para kang napapako na para bang ayaw mo nang lumuwas dahil mamimiss mo yung mga kinagisnan at kinalakihan mo. Kaso hindi ka lumaki. Malapit nga pala sa tapat ng ganutan yung baklar ni Erpat. Kung hindi nyo nga pala alam yung ganutan, alamin nyo na lang. Yung video nga palang ito ay matagal na. Ngayon ko lang nagawa ng voiceover. Pakiramdam ko kasi para na akong vlogger kasi normal ko na lang nasasabi yung mga gusto kong sabihin. Malapit na kami guys kasi nasa painpin na kami ng baklar ni Erpat. Yung baklar nga pala na yan ay siya mismo ang nagpundar. Siya kasi yung tipo ng tao na sobrang sipag. Minsan na din siyang na mild stroke. Kaso ayaw na niya din nang walang ginagawa. Pero nililimitahan naman siya ng mga kapatid niya. Siyempre kami rin pinagsasabihan siya. Nasaan? Nakan. Arwana ba yun? Ipapasok ko ba ito rito? Kaya mo na. Gawa nito cellphone. Dapat mo nga pa. Pumesto na nga pala dyan si Erpat para sumalok ako naman para mag-video. Kung mapapansin nyo, sobrang sukal ng loob ng baklar gawa kasi yan ng malakas na alon. Pumapasok sa loob ng lambat kaya nakukulong. Naiipon sa loob. Hindi ko na din nga pala na videoan yung ibang huli dyan. Nag-aalanganin kasi ako baka mahulog yung cellphone. At pagkatapos nga pala naming sumalok dyan ay pumunta na kami sa ipunan ng isda. Doon kasi tinatapon yung mga maliliit na isda para lumaki. Yun nga palang ipunan na sinasabi ko ay parang cage na maliit. Hindi tulad nun sa Carlos na malalaki. Wala pa kasi kaming pambili ng ganun. Tanaw nga din pala dyan yung mismong barangay namin dahil tapat lang siya ng ipunan ng isda. Madami din nga palang taga ibang lugar ang dumadayo sa isla. Meron din kasing mga tourist spot dyan tulad ng Mount Tagapo na taon-taon pinupuntahan kapag mahal na araw. Isa din nga pala sa nagustuhan ng mga dumadayo dyan ay ang magpiknit sa baybay kung saan libre ang paliligo. Yung iba naman sa kubo sa gitna ng lawa. Sarap lang balikan ng nakaraan guys, yung tipong hindi ka pa nakakaranas sumakay ng jeep. Tanging andar lang ng bangka ang naririnig mo kaso iba na. Tumatanda na ng hindi pa urong. Humaharap na sa hamon ng buhay, nakikipagsapalaran pero yun talaga yung kwento ng buhay. Kaya palag lang.